Ang video pong gagawa natin ng reaction video ay mula po kay John Reps. Ang title po nito, China pinapaalis sa lalong madaling panahon ang barko ng Pilipinas. Barko ng China nasunog. Ayun lang. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. At nasa description din po ang link ng video ni John Reps para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Like this video kung magugustuhan mo po ang ating reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Naghain ang China ng isang diplomatic protest laban sa pananatili umano ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. At bukod pa dyan ay pinuna din ng China ang planong pag-deploy ng Amerika at Britanya ng 8 nuclear power armed submarine sa Australia malapit lamang sa Asia. Aroy, naaalog na naman po ang China sa ginagawan to ng US. Ganyan po talaga sila no? Takot na naman sila. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. At panuorin din mamaya ang actual video ng pagkasunog ng aircraft carrier ng China. Karma yon. Subscribe ka John Reps. Umabot na sa 173 ang isinampang diplomatic protest ng Pilipinas sa iligal at mapanghamong aksyon ng China sa West Philippine Sea mula 2022. Apat na po sa 173 diplomatic protest ay inihain ngayong taon kabilang ang pinakahuling panghaharas ng China sa Pilipinas. The purpose of the protest is to put on record a particular incident. If you don't issue a protest, the impression is it's all right. What happened? Nilinaw ni Foreign Affairs. Well, okay lang naman talaga magprotesta. Kailangan nga dumugin nga talaga yung Chinese Embassy para po malaman po talaga nila yun talaga pong mali po yung ginagawa nila. Kaso nga lang nga, wala po kahit ano pong protesta natin dyan sa Chinese Embassy, walang impact sa kanila yung ating pagpoprotesta. Kailangan po talaga moves po talaga dito. Ay uulitin ko na naman po, magpasama na po talaga tayo sa US dyan sa West Philippine Sea para po hindi na po tayo maharas ng China. Real talk po, yan lang po talaga natatanging paraan. Kasi wala pong saysay na magprotesta talaga tayo ng protesta tapos hindi naman tayo papakinggan, magtataingang kawali lang po ang China sa atin sa Pilipinas. First Secretary Enrique Manalo na bahagi ito ng mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas upang matugunan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Mayroon ding bilateral consultation mechanism sa pagitan ng China at Pilipinas na isa umanong paraan para mapahupa ang tensyon, pero tila wala pa rin itong silbi dahil agresibo pa rin ang China. Wala talagang silbi yan. Lagi nga po namin sinasabi, lagi ko rin sinasabi dito sa aking channel, huwag na po tayo makikipag-deal sa China kasi sila po ang kauna-unahan ura-uradang lalabag sa mapapag-usapan ng China at ng Pilipinas. Real talk. Wala pong saysay yan. I think an important way to ensure that the Philippines and China are in touch and can contact each other whenever the need arises. Ayon sa political analyst at international relations expert ay kailangan umanong maging maingat ng Pilipinas sa sinseridad ng China dahil hindi tumitigil ang kanilang mga agresibong hakbang. Yung ganyung klaseng tactic still falls under the so-called gray zone strategy. Oo. So kumbaga man, it can be provocative. Samantala naghain naman ng China ng solid na provocative talaga. Sila po ang gumagawa doon, no? Tapos talaga pag talagang nagsalita sila doon sa kanilang bansa, ang kinakalat po talaga nila, tayo daw ang nagpo-provoke. Real talk po yan. Ganun po, binabaliktad po tayo ng China. Kahit po yung katatapos lang po na ginawa nilang pagbangga sa ating barko. 'Di ba? May video po yun mismong galing sa kanila. Yung video. Pero ang sabi nila, tayo daw ang bumangga sa kanila. Tayo daw ang nagpo-provoke. Di ba? Ganun po. Kaso nga lang nga po, ay wala na talagang maniniwala sa kanila dahil sa pinagagawa nila dyan sa West Philippine Sea.
isang diplomatic protest laban sa pananatili umano ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Lin Jian, itigil na umano ng Pilipinas ang panghihimasok nito at dapat alisin na ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa lalong madaling panahon. Grabe no, sariling teritoryo natin minamanduhan tayo ng China. Sipin nyo, no? Wala silang pakialam dyan kung talagang i-deploy natin ng ilang libong barko man dyan sa ating teritoryo kasi teritoryo natin yan. Legal, nasa legal po tayo, no? Napanalunan natin sa arbitral ruling yan, arbitral award in 2016. May karapatan po tayo na maglayag dyan, which is kahit po teritoryo ng nga po natin yan ay tayo pa rin po ay kanila pong talagang ginagawa ng hindi po maganda dyan sa ating teritoryo dyan sa EEZ natin. Ang Escoda ay gusto talagang sakupin ng China kahit na ang Escoda ay nasa 70 nautical miles lamang ang layo nito mula sa Palawan. At bukod pa dyan, sinabi rin ni Chinese Foreign Ministry Lin Jian noong Huwebes na hindi dapat isulong ng Amerika, Britanya at Australia ang kanilang kaoperasyong nuclear submarine hanggat hindi nagkakaroon ng konsensus ang international na komunidad. Hindi nga kayo rumerespeto sa international law sa mismong UNCLOS sa mismong may hawak sa ganyang batas. Mismong kayong China ang hindi rumirespeto. Tapos ngayon sasalalay kayo doon sa UNCLOS. Kayo nga dapat marami na kayong violation, marami na kayong kaso talaga sa UNCLOS sa ginagawa nyo sa Pilipinas pa lang. Marami pa yan, syempre sa Vietnam, sa lahat po sa Indo-Pacific, ginagawa nyo rin ng hindi maganda. So, kumbaga kayo talaga ay ang talagang villain na matatawag natin dito po sa West Philippine Sea. Kaya hindi nyo mapipigilan yan, yung ginagawa na yan ng mga magkakaalyadong bansa na yan. Naaalog lang talaga yung China kasi takot sila, syempre sa US. Ang Amerika, Britanya at Australia ay sumang-ayon na magsanib upang ilipat ang isang fleet ng 8 nuclear-powered at conventionally armed submarines sa Australia sa ilalim ng kanilang AUKUS program. Dahil dito ay tila nakaramdam na naman ng takot ang China, lalo't malapit lang ang Australia sa Indonesia. Kaya't sinabi ni Foreign Ministry Lin Jian na sinisira lamang umano ng programa ang mga pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Lagi na lang silang ganyan, sisirain ng kapayapaan, seguridad sa rehiyon. Pero sila po ang kauna-unahang sumisira sa kapayapaan at ng mga lugar na yan. Grabe, no? Ay, hindi mo alam kung may mga sayad ba itong mga ganito sila magsalita no? Samantala nasunog naman ang isang aircraft carrier ng China na nakadaong sa Yangtze River sa China habang ito ay inaayos. Ayon sa Chinese media, ang insidente ay nasa ilalim na ng investigasyon upang matukoy ang dahilan ng sunog. Panoorin ang actual video. Karma, yan sinasabi ko. Kulang pa yan, nako. Kasama ng ginagawa niya dyan sa West Philippine Sea. Ganyan talaga pag made in China. No, magaling masira, tupok agad. Okay lang yan, kayang-kayang palitan ni Xi Jinping yan. Siyempre, sa taxes lang ng mga inosenteng mga mamamayan niya, dyan nila makukuha yung pangbili ng dyan, pangkumpuni dyan sa barkong nasunog na yan. Kawawa na naman ang mga mamamayan ng China.
At sa balitang Middle East naman mga kabayan, sa isang maliwanag na paghahanda para sa isang potensyal na pag-atake ng Iran, ang Israel Air Force ay nagsagawa ng isang air refueling sa mga fighter aircraft nito. Sa isang pahayag, sinabi ng IDF na ang drill ay isang long-range flight upang tumagal ang operasyon ng kanilang air power sa teritoryo ng kalaban. Ang drill ay isinagawa sa Israel airspace na nilahukan ng Boeing 707 refueling plane at ilang mga F-35 fighter jets at mga F-15 fighter jets. Talagang dun pa sila sa airspace ng ng Israel nag-drill. Grabe. Ang Israel ay nasa mataas na alerto ngayon sa gitna ng isang inaasahang pag-atake mula sa Iran at ang Lebanese proxy nito na Hezbollah. Kaya nagbabala ang Israel na ito ay tutugon kung ang naturang pag-atake ay isasagawa. Panoorin ang actual video. Refuel. Ang galing ng ganyan, para kaya nila na tatantayan ganyan. Kailangan talaga dyan professional kang piloto. Nice, galing. Yan ang masasabi po talaga nating inevitable yung nangyayari sa mga bansang yan, kasi talaga yung mga yan puro may hidwaan na po talaga yan noong araw pa, kaya hindi po talaga maiiwasan yan, kaya talaga naghahanda na po yung mga bansa talaga na yan. Ayun lang po nung ating po nagawa ng reaction video ang video na to ni John Reps. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe din po sa aking channel para po ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung gusto niyo po ang ating reaction video. Comment down below kung ano po sa loobin nyo sa ating napanood ng video. Ingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.